Ang ad hominem ay isang uri ng palisi o pagkakamali sa pangangatwiran kung saan inaatake ang pagkatao ng isang tao imbis na ang argumento niya. Sa madaling salita, inuuna ang personal na batikos kaysa pagtalakay sa isyu o ideya. Halimbawa ng ad hominem. Argumento, kailangan natin solusyonan sa trapiko sa lungsod. Pangalawa, ad hominem, hindi mo naman alam ang sinasabi mo dahil hindi ka naman eksperto. Ang appeal to force, argumentum ad baculum, ay isang maling pangangatwiran na gumagamit ng banta o pananakot upang pilitan ng isang tao na tanggapin ang argumento. Sa halip ng umasa sa logika, ebidensya. Halimbawa, magulang na nagbabanta na hindi magbigay ng alawan. Tawag ng appeal to force, magulang na nagbabanta na hindi magbigay ng allowance kung hindi sinasili. To force, ito ay tinituring na mali pangangatwiran dahil iniwasan ito ang logical at diskurso at gumagamit ng takot upang makamit ang pagsangayon, imbes na magbigay ng makatwirang ebidensya. Ang appeal to emotion ay isang maling pangangatwiran kung saan sinusubukang kumbinsihin ang tagapakinig gamit ang emosyon sa halip na lohika o ebidensya. Mga halimbawa ng appeal to emotion: advertising, mga patalastas na nagpapakita ng paghihirap, halimbawa nagugutom ang bata para sa simpatsya. Pangalawa, politika o politiko, pananakot ng kaguluhan kung hindi mananalo ang isang politiko. Ang appeal to popular, argumentarium aid popular ay isang maling pamangangatwiran kung saan itinuturing na tama ang isang ideya dahil sa mga taong sumasang-ayon dito. Mga halimbawa ng if popular. Kung lahat ay sumasang-ayon dito, sa batas na ito, dapat tama ito. Paano maiiwasan ang appeal to popular? Mag-isip ng critical na bawat argumentaryo. Panahon ng social media, mahalaga ang critical na pag-iisip upang hindi maninlang ng isang maling pangangatwiran. To tradition, argumentatum ad antiquitatem ay isang maling pangangatwiran kung saan ang isang ideya ay tinuturing na tama dahil matagal na itong ginagawa o pinaniniwalaan. Mga halimbawa ng appeal to tradition. Una, lagi na namin ginagawa ito kaya tama ito. Pangalawa, ang tradisyonal na pag-aasawa ay para lamang sa lalaki at babae. Bakit ito mali? Ang katandaan ng isang kaugalian o paniniwala ay hindi garansya ng katotohanan o pagiging tama. Kailangan suriin ang mga argumento batay sa lohika at ebidensya. Paano ito maiwasan? Una, gumamit ng lohika at ebidensya upang suportahan ang argumento. Pangalawa, iwasang gawing batayan ang katandaan ng isang bagay. Hindi lahat ng tradisyon ay nararapat panatilihin, kaya mahalaga ang kritikal na pagsusuri upang maunawaan kung ang isang kaugalian ay makatuwiran o hindi.